Praise God! Hallelujah! Nakaka-bless naman yung testimony ng ating kapatid na si Ate Ubeng, right? Naalala ko tuloy si Ubeng. Bilis ng panahon. In-invite ko lang siya sa Siomayan. Tapos ngayon, leader na siya. Praise God. Amen. And as we are worshiping kanina, I receive a word from God. Sabi niya po dito sa Hebrews 12:26, once again, I will shake not only the earth, but the heaven also. This means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Amen. Praise the Lord. Indeed, God is really speaking to us today. Kaya naman, can I invite everyone to bow our heads, close our eyes, and let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Father, we thank you for this day, O Lord, that your presence is so thick, O Lord God. We thank you, Panginoon, for your grace and mercy, O Lord God, that you were always willing, Panginoon, to touch your people, Panginoon, as long as they are pure and they are humble before you, O Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, for the peace. We thank you, O Lord God, for the presence that you are giving unto us, Lord. And I pray today, Panginoon, na mas lalo mo pa pong buksan ang puso ng bawat isa, Lord God. So the seed, O Lord, that you are planting today, Lord God, will be a seed that will be a tree, and a tree that will bear your fruit, O Lord God. Lord, I pray, O Lord God, na itago mo po ako sa inyong likuran, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na yung boses mo lamang yung marinig, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na yung presensya mo lamang yung maramdaman, Lord God. And I pray, Lord God, that people will see Jesus in me, O Lord. We thank you, Lord, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Parang ang lakas ng boses ko. Ayan. So, napakabilis ng panahon, ano? Kaya naman, bago ako magsimula, I want to welcome you again sa ating church, especially no, sa mga bago nating kapatid. Welcome po sa Hope Bataan. This is Hope. This is home. This is your family. And I pray na hindi kayo uuwi ng walang blessing na nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen. At yun nga, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang. Bagong taon. At alam nyo ba that this is the last Sunday of January? Ayan. So, ngumiti naman tayo. Malungkot ba tayo? Amen. This is the last Sunday of January. Nung last 2 weeks, binigay po sa atin ni Pastor yung ating vision, which is when He speaks. At last week naman, tinuro po sa atin ni Ate Chow-Yen kung paano maririnig si God when He speaks. So, sino na po yung nag-apply sa atin ng mga tinuro sa atin? Ayan, 2 lang pala yung nag-apply. Sino na ang nag-apply sa atin? Ayan, very good. Marami naman pala. And I believe na marami na rin nakarinig sa atin sa Panginoon, no? Yung iba dyan, pinakita ni Lord sa kanila is vision. Meron tayong mga nakitang image. Pinakitang image si Lord sa atin. Sa iba naman, may mga pinakitang mukha. So I hope and pray na pinag-pray na natin, no? Yung mga mukhang pinakita sa atin. Nakatingin sa akin si Charles, parang may naaalala ko. Ayan. At sa iba naman, they heard names or they heard Bible verses. Pero kahit ano man yung natanggap natin, I pray na ginawa na natin yung dapat gawin. And as a Christian, alam naman natin na mas lalo pa tayong mapapalapit kay God kapag nagbasa tayo ng Bible, nagdasal pa tayo, nag-worship pa tayo. Pero minsan, kahit alam na natin tong mga bagay na to, admit it or not, minsan napapaisip tayo, ba't ganun? Parang kahit ginagawa ko naman tong mga basic na to, na tinuturo sa akin ng leader ko, nila pastor, bakit parang malayo pa rin ako kay Lord? Natanong niyo na yun sa sarili niyo?
Kasi ako natanong ko na yun eh. Alam niyo kung anong sinabi ni Lord? Our mouth might say that we worship God, but our hearts are far away from the Lord. So, sabi ko, Lord, bakit ganun? Paano naman naging malayo? Eh, sinasabi ko na nga, di ba? Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Pero bakit sinasabi mo na malayo pa rin? Kasi, minsan, or madalas, naghihingi tayo sa Diyos, pero kapag may narinig tayo, hindi tayo nagre-respond. Tama ba? Parang ganito lang yan eh, sa relationship. Di ba? May asawa ako. Pero nung nasa ligawang stage kami, ni Kuya Mindong, for example, ligawan stage na sabi niya sa akin, mahal na mahal kita, ipaperso ko yung panliligaw ko sa'yo. Tapos, sabi ko, tetest ko nga kung talagang mahal na mahal ako nito. Bibigyan ko siya ng mga bagay na gusto kong ipagawa sa kanya. Para makita ko kung seryoso siya. Tama ba? So, ang ginawa ko, nagsalita ako ng bagay na gusto kong makita sa kanya. Narinig niya. Eh, hindi siya nag-respond. Sa palagay niyo, lalalim yung relasyon namin? Hindi. Sa palagay niyo, totoo yung sinasabi niyang mahal niya ako? Hindi. Kasi hindi siya nag-respond. It is the same way with our relationship with God. Lagi tayong nagsasabi na mahal natin yung Diyos, nang hihingi tayo ng, Lord, pakita mo sa akin, parinig mo sa akin kung anong message mo. But sometimes, we do not respond. We do not obey. Kaya naman, ngayon, gusto ko po kayong sharean, or gusto kong i-share sa inyo, ang not so secret tip para mas mapalapit tayo sa Panginoon. Amen. Ready na ba kayo marinig? Sabi nyo, ano? Ang not so secret tip na yon ay worship. Tapos sabi nila, ginagawa ko naman yun eh, worship. Bakit worship? Napaka-common naman nun eh. 3 times a day nga ako nagwo-worship eh. Yung iba nga dyan, maghapon nagwo-worship. Kasi, yung background music nila or yung sound trip nila, worship song. Pero tanungin ko kayo guys, pag sinabing worship, ano ba talaga yung kahulugan nun? Sa inyo na lang, personally, opinion nyo, what is worship? Huwag nyo na sagutin. Ha? Para mamaya na lang, pare-pareho tayo ng understanding. So, ang worship na alam natin, kadalasang alam natin, is yung kanina. 'Di ba? Sobrang thick ng presence. Nagtataas tayo ng kamay, kumakanta tayo, naiiyak pa nga tayo eh. Tapos minsan, lumuluhod-luhod pa tayo. Akala natin, ito yung worship. But actually, this is not the worship. Isa pa lang sa worship. These are just way para mas ma-express natin yung nilalaman ng puso natin. These are just ways para mas makapasok tayo sa totoong worship. Amen? Amen. So, kung hindi pagkanta at pagtataas ng kamay ang pagwo-worship, ano ba talaga yung worship? That's why I want to bring you to our topic today entitled, Worship, Responding to God. Amen. So, alamin muna natin yung ibig sabihin ng worship sa Merriam-Webster. Ayan. So, sabi dyan, worship is a transitive verb. So, ano naman yung transitive verb? Ang transitive verb, ibig sabihin, meron siyang direct object or transitive verb is pertaining to a direct object. So, kung worship ang verb, ibig sabihin, meron tayong wino-worship. Gets niya? Yes, meron tayong pinapatunguhan yung verb na worship. So, sabi dyan, to honor or show reverence for a divine being or supernatural power. To regard with great or extravagant respect, honor, or devotion. So, worship is showing respect, honor, devotion, and reverence to a divine being. Which in our case, ang divine being is Jesus Christ, our Lord and Savior. Ngayon, tignan naman natin yung sinasabi ng Bible tungkol sa
pagsamba or worship. Basahin po natin sabay-sabay sa Roma 12:1-2. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. So sabi sa nabasa natin, ang tunay na pagsamba ay response natin or tugon natin sa kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Ang tanong ko ngayon, may ginawa ba yung Diyos sa buhay nyo? Amen. Mabuti ba ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo? Amen na amen. So ano ba yung ginawa ng Diyos? Minahal niya lang naman tayo at iniligtas niya lang naman tayo sa impyerno. Sa pamamagitan nino? Ni Jesus Christ. So ang tanong, karapat-dapat bang sambahin ng Diyos? Amen, of course. At dahil doon, ano yung magiging response natin bilang isang tao? Ang response natin is our worship. Ang sabi diyan sa Romans 12:1, buhay at banal na handog, yung magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin ng buhay at kalugod-lugod, gumagalaw. Ibig sabihin, araw-araw ng buhay natin, araw-araw na ginagawa natin, this is our response to God. This is our worship. Even in the teeny-tiniest things na ginagawa natin, this is our worship to God. Amen? Amen. At sabi nga din po ni Nancy Leigh DeMoss, isang Bible teacher, worship is a believer's response to God's revelation of Himself. It is expressing wonder, awe, and gratitude for the worthiness and greatness and the goodness of our Lord. It is the appropriate response to God's person, His provision, His power, His promises, and His plan. Amen. So, nireveal na ba ng Diyos yung sarili niya sa atin? Yes, He has revealed Himself to us. Sa paanong paraan? Kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior at nagsisi tayo sa mga kasalanan natin, pinalitan niya yung mindset natin. Paano mo naman nasabi na pinalitan yung mindset mo? Di ba, dati, nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, kung magmura ka, walang preno, wagas. Mga 40 times a day, ganun. Pero nung pinalitan ni Lord yung mindset mo, nung nireceive mo siya, sasabihin mo pa lang, pambihira. Ayun na lang sasabihin mo, di ba? Hindi mo na sasabihin yung mura. Bakit? Kasi nalaman mo na kung ano yung kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Alam mo na kung ano yung mabuting gawin. That's why, ang sinasabi at ginagawa mo na, iba na sa old self mo. Bago ka nang nilalang. Amen? Amen. Kaya, kung babalikan natin sa verse 1, yung sinabi niya, ito daw yung pagsamba na kalugod-lugod sa Panginoon. Pero teka, kung may pagsamba na kalugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, merong pagsamba na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Tama ba? And I want to leave a question to you today. Yung pagsamba kaya natin, kalugod-lugod kaya sa Panginoon o hindi? So yung answer sa inyo na lang din yun. Ngayon, kung ang sagot nyo sa isip nyo ay no, gusto ko kayong turuan ngayon kung papaano magiging kalugod-lugod yung pagsamba natin sa Diyos. Kasi God is a God of hope. Hindi pa doon natatapos. Kaya naman, aralin natin at matuto tayo sa buhay ni Abraham. Amen? Sino nakakakilala kay Abraham? Yan, mga 3, 4. Sino nakakilala kay Abraham? Taas kamay. Ayan, praise the Lord. Siya yung, yung bida sa kanta na Father Abraham. Ayan. So, ayun si Abraham. Pero para sa mga hindi pa nakakakilala, I will give you a brief background.
Oh, wait lang, I will compose myself. Ayan. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Abraham, si Abraham ay isang lalaking tinawag ng Diyos na may asawa na ang pangalan ay Sarah. Pero si Abraham at si Sarah ay wala pang anak. Ang gagaling ng mga students ko. Ayan. Tapos, pinangakuan siya ng Diyos, sabi niya, Abraham, umalis ka sa bayan ng mga magulang mo at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo dahil pagpapalain kitang lubos, sabi ng Panginoon. So, sa madaling salita, sumunod si Abraham at pinagpala naman siya ng Panginoong Diyos. So, dumami yung kayamanan ni Abraham. Tapos, nagpakita ulit si God kay Abraham. Ang sabi niya, Abraham, huwag kang matakot, sabi niya. Ako ang magiging tagapagtanggol mo at papayamanin pa kita, sabi niya. At poprotektahan kita at sabi niya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pero ang sabi ni Abraham, kasi medyo matanda na sila noon kung di ako nagkakamali, si Sarah, hindi na siya nagkakaroon ng cycle, ganun. Tapos ang sabi ni Abraham, Diyos Ama, sabi niya, ano pong silbi ng yaman ko kung wala naman po akong anak na magmamana sa kayamanan ko? Ang magmamana lang po nito, yung alipin, nakasama ko sa bahay, sabi niya. Pero sumagot ang Diyos, hindi, sabi niya. Bibigyan kita ng anak at tatawagin mo siyang Isaac. So, in short, si Isaac ay naging totoo sa buhay nila. Nagdalang tao si Sarah at ipinanganak niya si Isaac. Natupad yung sinabi at pangako ng Diyos kay Abraham. So, ang ganda ng buhay ni Abraham. Tapos nakuha niya na rin yung miracle na matagal niya nang hinihingi sa Diyos yung anak. Pero dumating yung pagkakataon na kahit ganun ka-wealthy si Abraham, nag-decide pa rin yung Diyos na subukin siya. So dito na papasok yung ipapakita ni Abraham kung ano ang tunay na pagsamba. Kaya naman, samahan niyo po akong magbasa sa Genesis chapter 22, verse 1 to 19. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maaga nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak.
Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mundo. Dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon nanirahan. Amen. So ganito, sinubok ng Panginoong Diyos si Abraham. At nakita naman natin kung ano ang naging response ni Abraham. Naging matapat siya sa Diyos. Even to the point na hinihingi na ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak. So ano yung matututunan natin kay Abraham ngayon about sa responding to God, about sa worship? Number 1, worship is sacrificial giving. So sabi diyan, 'di ba, sa Genesis 22 verse 1 to 2, sinubukan ng Diyos si Abraham at hiningi niya yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac na kung tutuusin, sobrang tagal niyang inantay. So, kung kayo yon, di ba? Ako, may anak ako. Kung hihingin siguro ni Lord si Anya sa akin, di ko masasabing mag-yes agad ako. Siguro, kailangan pang i-condition ni Lord yung heart ko. Pero nakita natin kung gaano katapat si Abraham. At pagkahingi, agad siyang sumunod. So, bakit ganon? Mabuti yung Diyos, di ba? Pero, bakit niya hinihingi si Isaac, yung kaisa-isang anak ni Abraham? Di ba siya din naman yung nagbigay nun? Pero bakit gusto niyang bawiin? Tandaan natin na nung panahon na to, hindi talaga gusto ng Diyos na maghandog si Isaac ng bata. Kasi galit si Lord doon sa mga ganong tradisyon na naghahandog ng bata. Ginawa niya lang ito to test Abraham kung totoo yung sinasabi niya at yung pananampalataya niya sa Diyos. So, nakita naman natin that Abraham was very willing to sacrifice Isaac para sa Diyos. So, I believe, ganun din yung iba sa atin. Dumating na tayo sa point na sinubok tayo ng Panginoon and He asked us na mag-sacrifice ng, di ko alam kung bagay o tao para sa Kanya. No, siguro sa iba, tulad nga ng sinabi ni Rubilin, no, yung mga, tawag doon, wala siyang pera. Pero, if the Lord is asking her to feed the sheep, bibigay niya. Kasi yung Diyos yung nagsabi sa Kanya nun. So, I believe, lahat tayo, meron na tayong testing moment. Sa iba, pwedeng yung pahinga nyo, gusto nyo na matulog, pero may kakatok pa sa bahay nyo. Kasi sabi ni Lord, i-bless mo yan. Bawal tanggihan yung mga nanghihingi, yung mga kumakatok, dapat pagbuksan. So ano pa? Sa iba naman, yung quality time nyo ng family mo, ng spouse mo, kasi kailangan maging present ka sa isang lugar na tinatawag ka ng Diyos. Ano pa? Yung iba naman, ang sinasacrifice nila is yung di sila makakapunta ng service, di sila makakapunta ng life group kasi they need to be a blessing sa mga trabaho nila, sa mga boss nila, at sa kumpanya nila. At meron pa, no, yung mga tao na tinawag talaga sa mission, they are called to sacrifice na
malayo sa mga biological families nila, even pumunta sa ibang country o ibang lugar para i-share lang yung magandang balita sa ibang tao na hindi naman nila kadugo. So napakaraming kumbaga napakaraming sitwasyon na sinusubok tayo ni Lord to have a sacrificial giving. So ano man yung naging pagsubok sa atin, I hope and pray that our response will be yes. Dahil ito ay pagsamba na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. And worship is sacrificial giving. And it is called sacrifice dahil hindi ito magiging convenient para sa atin. Kaya siya sacrifice. And hindi siya magiging madali sa paningin natin kasi sabi ng Diyos, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than yours. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, worship is a sacrificial giving. Ayan. At lagi po nating tatandaan, in Hebrews 13:16, sabi diyan, huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ganito ang uri ng handog ay Amen. Kalugod-lugod to sa Diyos. Kaya kung may mga taong pinagsasawaan na kayo, guys, the Lord is testing your patience. Worship is a sacrificial giving. Amen. Ano pa? Yung pangalawang tinuturo sa atin ni Abraham. Ito, gusto ko to. Worship is not cheap. Ayan. It must cost you. Hindi mura ang worship. Ang pag-respond sa Diyos, hindi mura. Basahin natin sa NLT version. Sabi niya diyan, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Sa palagay nyo, bakit kaya inulit-ulit ng Diyos yun? Yes, your son, whom you love so much. Bakit kaya? Kasi, syempre, alam ng Diyos na mahal ni Abraham si Isaac. Kasi nga matagal niyang pinakamamahal, matagal niyang hiningi. Tapos, binigay. Tapos, hinihingi niya ngayon, tinetest niya ngayon kung ibibigay si Isaac. Na kahit, anong tawag doon? Parang mundo na ni Abraham si Isaac. Ibibigay kaya ng anak kong si Abraham si Isaac? So, yung response ni Abraham, binigay niya. At nakita natin na pinagpala siya ng Diyos. The Lord is well pleased sa buhay ni Abraham. Pero ngayon, I will ask you, what is your most prized possession? Anong meron kayo sa buhay nyo na parang hindi mo kayang i-let go? Siyempre, unang-una na dyan, mga anak natin. Diba? Your spouse, pwede rin. Oo, your parents. Sino pa? Yung iba? Your cats. Yung iba, trabaho. Trabaho, di ba? Yung iba naman, pera. Ay, sorry, di mo na ako a-attend ng LG ngayon kasi kailangan kong hassle kasi kailangan namin bayaran yung yung ganito, yung ganyan, yung ganyan. O, yung iba naman, pag-aaral. Ay, sorry te, meron kaming ngayon. Kailangan ko mag-review kasi bukas exam na namin. Bawi na lang ako next time. Ayan. Ganyan yung mga naririnig natin. O kaya naman, minsan, ay friend, di mo na ako attend ng live group na magagalit yung asawa ko Araw-araw na lang daw, wala ako sa bahay Ganyan. Meron tayong mga naririnig na ganyang example. But don't get me wrong. I'm not saying na huwag nyo na sundin yung asawa nyo, huwag na kayong mag-aral, huwag na kayong magtrabaho. Ang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagiging submissive na asawa, it is your worship too. Worship na din to, nakalugod-lugod sa Panginoon. Pero, kapag tong mga bagay na to, or yung mga tao na to, stands and hinders you from worshiping the Lord, magdasal na kayo. There is something wrong. Why? Because even Isaac, inas ni Lord na isacrifice sa kanya to test kung meron bang magiging hinder
sa relasyon ni Abraham at ng Diyos. But Abraham did the right thing. Tumugon siya sa Panginoon. Because worship is not cheap. It must cost you. So, I believe God is showing you now things na inaas niya to sacrifice. I pray that our response to God will always be yes. Amen? Dahil kung sinasabi mo na yung Diyos mo ay si Hesukristo, pero hindi mo kayang i-let go yung ibang bagay, tatanungin ko ulit kayo, who is your master? Dahil sabi po dyan sa Lucas 14:33, ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin, dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ulitin ko. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Amen. Sabihin nyo nga po, worship is not cheap. Worship is not cheap. It must cost me. It must cost me. Why me? Why you? Because the thing that hinders us is me, myself, and I. True. Tama ba? Tama. Yung mga selfishness natin sa buhay. Madalas hindi natin ma-follow si Lord kasi, Lord, bakit siya? Nahihiya ako. Lord, bakit ko naman bibigay yung pera ko sa kanya? Di ako'y nagutom. Lord, bakit ko naman gagawin yun? Pambili ko nga sapatos to tagal ko nang iniingi sa'yo. Worship must cost you. Amen? Amen. Number 3, worship is the equivalent of your faith. Basahin po natin sa Genesis 22, verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. At sabi niya dyan sa Genesis verse 7 to 8, habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Tanong, alam ba ni Abraham na papatayin niya yung anak niya? Alam niya ba? Yes. Alam niya. Kasi nag-speak si Lord sa kanya di ba? Pero bakit sinabi niya sa mga alipin niya na, diyan lang kayo, babalik kami agad. Tapos, habang naglalakad sila, tinanong pa siya ni Isaac, Ama, ano yung ihahandog nating tupa? Meron tayong kahoy dito, meron tayong pansiga. Pero bakit walang tupa? Anong sinagot ni Abraham? The Lord will provide. Nagsisinungaling ba si Abraham? Hindi. Pero bakit sinabi niya na may magbibigay yung Diyos, tsaka babalik sila knowing na papatay niya si Isaac? Because this is Abraham's faith. Ganun kalakas yung pananampalataya ni Abraham, na kahit alam niyang papatayin niya mismo yung anak niya, kung kinakailangan, God can resurrect Isaac. Amen? At naniniwala siya na sa kabutihan ng Diyos, hindi niya ipapahintulot na patayin niya yung sarili niyang anak. And God will provide a sheep. Ganun yung pananampalataya ni Abraham. At nakita naman natin na yung pananampalataya niya na yon, nagbunga. Anong nangyari? Pinatay niya ba si Isaac? No. Kasi nag-provide ang Diyos ng tupa. So I wanna ask you today, what is your faith? Ano yung pananampalataya mo? Pananampalataya mo ba that the Lord will provide? Amen? Walang conviction. The Lord will provide? Amen. Pero bakit pag wala ka ng pera, umiikot yung puwit mo? The Lord will provide. Di ba? Pero bakit kapag wala na tayong makain, ngumangalngal na tayo? Hindi ba pwedeng gusto lang ni Lord na mag-fasting tayo? Kasi medyo malayo na tayo sa Kanya. Di ba? Bakit pag wala na tayong ulam, nagrereklamo tayo? Di ba pwedeng uminom muna tayo ng tubig at magpasalamat tayo sa Diyos kasi meron siyang tubig na ibinibigay sa atin? Amen.
And isa pa, if you are saying that the Lord heals, your faith is the Lord can heal you, bakit ka nagmumukmok kapag may sakit ka? Di ba dapat tumayo ka? If it is your faith, act on it. Kasi si Abraham, alam niya namang papatay siya eh. Pero yung faith niya na yon, nilakaran niya. Na kahit papunta siya doon para patayin yung anak niya, along the way, yung faith niya hindi nag-waver. Hindi nawala na kayang palitan ng Diyos ng tupa si Isaac. Amen? So, I hope and pray na yung faith nyo ngayon ang magsastand. Hindi yung emotion natin. Hindi yung nararamdaman natin. Hindi yung kung ano-anong bagay na nakikita ng mga mata natin. Amen? Amen. Dahil kilala natin ang Diyos, alam natin kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen? Amen. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 5, sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Imagine niyo yun, no? Si Abraham, papatay siya, pero ang sasabihin niya, sasamba siya sa Diyos. Bakit? Kasi totoo, pumunta siya sa bundok na yon para sumamba sa Diyos. Hindi para magmukmok, hindi para magreklamo, hindi para umiyak, pero para purihin pa rin at pasalamatan ng Diyos na kahit hindi niya naiintindihan ba't kailangan kong patayin yung anak ko, sasamba pa rin ako sa Diyos. Because this is the faith of Abraham. And I hope and pray na yung worship natin will be equivalent to our faith. Amen? Amen. Dahil sabi din po no, sa Mateo 17:20, sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. So your worship must be equivalent to your faith. Ngayon, kung wala kang faith, then wala ka ring worship. Amen? Amen. Ano pa? Worship is complete obedience. Nakita naman natin na sumunod si Abraham sa Diyos. Amen? Amen. Nakita natin kung paano siya gumising ng maaga. 'Di ba? Gumising siya ng maaga nung sinabi siya nang sinabi ng Diyos sa kanya na ihandog yung kanyang anak. Kaya sumunod si Abraham. At nakita natin kung gaano nakalugod sa kanya nakalugod ang worship niya sa Panginoon. Kaya I hope and pray na sa mga nabasa natin today at sa mga natutunan natin, magkaroon din tayo ng worship na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Actually, marami pa po tayong dapat matutunan kay Abraham. But I will end this dito. Na kung kaya ni Abraham na ipakita ang kanyang kalugod-lugod na pagsamba sa Panginoon, I believe kaya rin natin. Kailangan lang natin magkaroon ng sacrificial giving. Worship must cost us. At syempre, kailangan din nating patatagin ang pananampalataya natin. Because sa pananampalataya natin, dito natin mapapatunayan kung anong klase bang Diyos ang sinasamba natin. Amen?